Kabanata 8. Nakatawid sa krisis si Lemery. Pagkatapos ng 2 linggo sa ICU, ay nasa loob na siya ng isang executive suite ng hospital. Kinuha ni Julio ang pinakamahal na kwarto para sa asawa. Mahinang-mahina pa rin si Lemery at malaki ang ipinayat nito. Araw-araw ay naroon sa tabi niya si Julio. Doon din natutulog ang lalaki sa gabi. Totoo bang may brain cancer ka, Lem? Nababahalang tanong ni Julio. Sabi ni Doktora Ortiz. Napapikit si Lemery. I'm sorry kung nagsinungaling ako, Julio. Wala akong choice. Sinabi ko yon para buhayin ang kambal sa halip na ako kung kinakailangang mamili. Pero bakit? Sinabi kong ikaw ang priority. Gusto kong ibigay ang anak na inaasam-asam mo. Kailangang mabuhay sila. Pinisil ni Julio ang kamay ng asawa. Oo, gusto ko ng anak. Pero not at your expense, Lem. Ayaw kong mawala ka sa akin. Kailangan kita. Mapait ang ngiting namutawi sa mga labi ni Lemery. Kailangan mo ko para maipagpatuloy mo ang inyong paghihigante? Ganun ba? Wika niyang may luhang namuo sa sulok ng kanyang mga mata. Parang dinuro ng matalim na bagay ang puso ni Julio. Gusto niyang sabihin tapos na ang kanyang paghihiganti dahil mahal na mahal pala niya si Lemery. Ngunit nanaig ang hiya niya sa sarili at nahihiya rin siya ng labis kay Lemery. Paglabas mo dito at magaling ka na, marami tayong pag-uusapan, Lem. Marami. Nasuyong sabi ni Julio. Babawi ako, Lemery. Ipinapangako ko. Babawi si Julio dahil naantala ang paghihiganti nito dahil sa pagbubuntis niya. Sasaktan uli siya. Diyos ko, bakit pa ako nabuhay? Lihim na hinaing ni Lemery. Ang luhang namuo sa sulok ng kanyang mga mata ay tuluyan ng naglandas sa kanyang magkabilang pisngi. Masuyo namang yung pinahid ng daliri ni Julio sa pag-aakalang natutuwa lang ang asawa dahil nakaraos na ito sa krisis. Maraming magagandang plano si Julio para sa kanila ni Lemery. Kapag malakas na si Lemery at maaari ng maglaktay, ipapasyal niya ang kanyang mag-ina sa ibang bansa, sa Europe at Amerika. Pagbalik nila ng bansa, mabibinyagan nila ang kambal. Pagkatapos, magpapakasal uli sila ni Lemery. Isang engrandeng kasal ang ipagkakaloob niya sa asawa. Imbitado lahat ang kanilang mga relatives. Pinagpasdan ni Julio ang nahihimbing na asawa. Masuyo niya itong hinagkan sa pisngi habang ang laman ng isipan ay, liligaya tayo, Lemery. Magsasama tayo ng maligaya habang buhay. Pagkuway, iniwan niya si Lemery sa higaan nito at nahiga na rin sa isang kamang naroon. Mga ilang araw na lamang at lalabas na ng hospital si Lemery. Magaling na siya at nagpapalakas na lamang. Ang kanyang kambal ay inuwi na sa bahay at nasa pangangalaga ng isang private nurse at 2 yaya na binabayaran ni Julio. Malulusog ang mga bata at hindi na kailangang manatili pa sa nursery sa hospital. Nagpapahinga noon si Lemery nang dalawin siya ni Vina, ang magandang sekretarya ni Julio. May dalang ubas ito at inilapag sa may mesa matapos hagkan sa noo si Lemery. Mabuti naman at naisipan mo kong dalawin. Nakangiting sabi ni Lemery. Nabanggit sa akin ni Julio na malakas ka na raw at malapit nang umuwi. Ilalabas na nga niya ako sa Makalawa. Ani Lemery. Makikisama ka uli sa kanya? Siyempre, asawa ko siya.
At saka, ano bang klaseng tanong yan? Ipinahalata ni Lemery ang pagkairita niya. Wala naman, naawa lang kasi ako sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Hindi pa tapos ang paghihiganti sa'yo ni Julio, Lemery. Hindi ka ba naaawa sa katawan mo? Paano mo nalaman? Ano ang sinasabi sa'yo ng asawa ko? Usig niya. Lahat, dahil ako ang mahal ni Julio. Namutla si Lemery. Nagsisinungaling ka. Matigas na sabi niya. Kaya, hindi ba nagsimula ang lahat dahil sa paghihigante? Alam ko yun dahil sinabi sa akin ni Julio. Noon yun, pero humingi na siya sa akin ng tawad. Pero sinabi niyang babawi siya, di ba? Marahang tumango si Lemery. Hindi pa raw siya tapos bumawi sa pagkakasala sa kanya ng kapatid mo. Aanakan ka pa raw niya uli para mahirapan ka. Kamunti ka nang mamatay, hindi ba? Umalis ka na, Bina. Nanginig ang tinig ni Lemery. Okay. Nakakalokong sabi ng babae. But don't say I did not harm you. Para sa akin si Julio. At kung gusto mo ng katibayan, ay iiwan ko ang mga ito sa'yo. They will speak for themselves. Kinuha ni Vina ang kamay ni Lemery at inilagay dito ang isang sobreng may lamang mga larawan. Enjoy looking at them. Wika nito bago lumabas ng kwarto. Matagal bago nagawang tingnan ni Lemery ang mga larawang nasa loob ng sobre. Dahil para na niyang nahuhulaan ang makikita niya doon. Mga larawan ni Julio at Bina sa nakakakiliting mga poses. Si Julio, nakaakbay kay Vina. Si Vina, nakakandong kay Julio. Magkatabi sila sa sofa, nagsusubuan sa pagkain. They will speak for themselves, sabi nga ni Vina. Tama ang sabi ng babae. Ito'y ebidensya ng isang relasyon. Evidence beyond reasonable doubt. Napaiyak si Lemery sa sama ng loob. Matagal bago siya tumigil sa pag-iyak. Pagkuway, unti-unti siyang kumilos. Gumawa siya ng sulat para kay Julio, na inilagay niya sa isang sobrang pinabili niya sa janitor na naglilinis ng hospital. Isinama niya dito ang mga larawang iniwan ni Vina. Nangipos po si Julio nang hindi na niya nadatnan si Lemery sa hospital. Pero natanggap niya ang sulat ng asawa na ibinigay sa kanya ng nurse. Naupo si Julio sa kamang pinanggalingan ni Lemery at tinunghayan ang sulat. I was hoping na sa pagsilang ko ng iyong mga anak ay matutunan mo na akong mahalin at makakalimutan mo na ang poot at paghihiganti sa iyong puso. Ngunit nagkamali pala ako, Julio. Sinabi ni Vina na hindi ka pa pala tapos sa pagpaparusa sa akin. Well, hindi ko na kaya. Marahil naman sa pagkakabigay ko sa iyo ng kambal, kung pisikal na pananakit lamang ay kaya ko pang tiisin. Ngunit ang kaalamang may mahal kang iba ay hindi ko kayang tanggapin. Magpakaligaya kayo. Paalam, Lemery. Nilamukos ni Julio ang sulat at pinunit niya ito ng maliliit. Pati ang mga larawan nila ni Vina na nakalakip doon. Nasapo niya ang kanyang ulo. Lemery. Bulong niya at namasa ang kanyang mga mata. Hindi bumalik si Lemery sa mga tiyahin niya dahil ayaw niyang malaman ng mga ito ang nangyari sa kanya. Matagal na siyang nawala at hindi niya naipadala ang kalahati ng sweldo niya na ipinangako niya sa mga ito. Isa pa, ayaw niyang dulutan ang mga ito ng problema. Kapag nakarecover na siya at nakakita na ng ibang trabaho, at saka siya pupunta sa mga ito para magpaliwanag. Bukod doon, alam ni Julio kung saan nakatira ang mga tiyahin niya. Baka puntahan siya doon
Pinagdarasan na lamang ni Lemery na sana'y huwag tutuhanin ng asawa ang banta nitong ipapapatay ang mag-anak sa sandaling umalis siya sa poder nito. Hindi rin nag-a-apply sa mga hospital o mga klinika si Lemery para magtrabaho. Alam niyang sa mga pook na ito siya hahanapin ni Julio dahil nurse siya. Ayaw na niyang makita ang lalaki. Tama na ang pagmamartir niya. Hindi na niya kayang tagalan ang pagpaparusa nito sa kanya kapag nagkita sila. Marunong ng stenography at typing si Lemery dahil pinag-aralan din niya ito. Sa isang law firm siya nag-a-apply at nakuha naman siyang sekretarya. Dinispat siya ni Julio si Vina mula sa tungkulin nito bilang sekretarya niya. Galit na galit siya sa ginawa ng babae sa kanyang asawa. Pasalamat ka at naging babae ka. Kung hindi, binasag ko na yung mukha mo. Sabi nito sa tiwaling kalihim. Ang mga larawang ipinakita ni Vina kay Lemery ay sinadyang pakuhanan ni Julio nang bago pa lamang silang ikinasal ni Lemery. Gusto sana niya noong inisin ang asawa at pagselosin. Bahagi ng emotional humiliation sa agenda ng kanyang paghihiganti. Gusto rin patunayan ni Julio sa kanyang sarili na kaya niyang pagselosin si Lemery dahil may pagtingin sa kanya ang babaeng pinilit niyang pakasal sa kanya. Akala niya ay nagkakaintindihan sila ni Vina tungkol sa bagay na yon. Hindi niya alam na lihim palang may gusto sa kanya si Vina at gusto ng dalaga na sirain ang samahan nilang mag-asawa. Magmula nang mawala sa kanyang buhay si Lemery, ay naging aburido na si Julio. Malapit ng mag-isang taon ang kanilang kambal, pero hindi pa rin natutunton ng naghahanap ng mga detectives ang kanyang asawa. Nagmemeryenda si Lemery sa isang fast food